Nung bata pa ako, napakaraming bagay na gusto kong makamit. Gusto kong maging teacher, nurse, doktor, flight attendant, singer, at marami pang iba. Ang lagi kasi sa akin sinasabi ng nanay ko, mag-aral ka ng mabuti para kapag ka nakagraduate ka at nagkaroon ka ng trabaho, maiahon mo tayo sa kahirapan. Kaya nagsumikap talaga ako. Lagi akong honor student, lagi akong pabibo sa klase. Kahit may sakit ako, basta alam ko na kaya ko, pumapasok talaga ako. Pero hindi pa rin talaga natin masasabi kung ano ang kapalaran natin, ano? Sa dinami-dami ng pinagdaanan ko nung nag-aaral ako at paghihirap ko, ang ending, hindi ako nakagraduate. Maaga ako nakapag-asawa pero hindi rin niyo naging hadlang sa pagsusumikap ko sa buhay. Dahil pamilyado na ako, nag-iba ang landas ko pero ang pangarap ko naandun pa rin. Ang pangarap na makaahon sa kahirapan. Kaya nagumpisa akong magtrabaho. Nagumpisa ako as a service crew sa isang fast food restaurant. Noong mga time na yon, sobrang lugmok talaga ako kasi sinasabi ko sa sarili ko na nag-aral naman ako kahit papano, pero bakit ako nahihirapan ng ganito? Bata pa kasi ako noong mga time na yon, kaya hindi ko pa gaanong naiintindihan ng mundo. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na hindi ako dapat susuko. Kaya naghanap ako ng ibang career path. Lumipat ako sa BPO industry. Dito na umikot ang buhay ko bilang isang empleyado. Dito na rin nag-umpisa na paunti-unti kong nakakamit ang pangarap ko. Ang pangarap kong makaahon sa hirap. Sa dinami-dami ng kumpanyang napasukan ko, magsimula nung nag-umpisa ako na pumasok sa industriyang ito, napakaraming lessons ang aking natutunan. Isa na dyan ang pagiging mapagpasensya dahil nakakausap ka ng iba't ibang klaseng tao. Pangalawa dyan ay ang tibay at lakas ng loob dahil sa pressure at stress na natatanggap sa araw-araw dahil meron kang score na kailangan mong ma-meet every month. At ang pinakamalaking sakripisyo, yun ay ang oras. Oras para sa pamilya ko at oras din para sa sarili ko. Yung tipong gumigising ka na lang araw-araw para magtrabaho at sumasahod ka na lang para pambayad ng bills. Kapag day off mo, gusto mong mamasyal kasama ng pamilya mo pero hindi mo magawa dahil mas pinipili mo na lang magpahinga para makabawi naman ang iyong katawan kahit papano. Akala ko nung una masaya ako dahil sumasahod ako ng maayos at alam kong nakakamit ko na ang pangarap ko. Pero isang umaga bigla na lang ako nagising. Nagising sa katotohanan na hindi pala yun talaga ang pangarap ko, na makaahon lang sa kahirapan. Ang pangarap ko talaga ay maging masaya. Masaya kasama ng aking pamilya. Hindi ko in-expect na bibigyan ako mismo ng sign ng Diyos sa kung saan pala talaga ako nararapat. At ito na nga, merong hindi inaasahang pangyayari na nagpabago ng aking buhay. Dahil sa pangyayaring ito, napasok ko naman ang baking industry. Sinubukan ko na gawin ito dati pero hindi siya natuloy. Ngayon na-realize ko na ito pala talaga ang para sa akin. Dahil doon sa pangyayaring iyon, pinarealize sa akin ng Panginoon na dito ako sasaya. Na ito pala ang pangarap ko, ang maging masaya kasama ng aking pamilya. As I grew older, I began to realize that there is more to life than just a career. Kaya sa makakarinig nito, kahit ano man ang pangarap mo, o hindi ka pa sigurado sa kung ano man ang path na tatahakin mo, huwag kang mag-alala, 'cause He will always find a way.